sa halos 4,000 kada araw, umabot lang daw sa mahigit 500 motorista ang nakitaan ng mga paglabag sa batas trapiko. Sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy ngayong araw. Sa gitna naman ng mga agam-agam, may tiniyak ang MMDA bago maglabas ng Notice of Violation. Nakatutok live si Marie Zumali. Marie? Mel, high-tech na nga uli ang panghuhuli sa mga lalabag sa batas trapiko. Nandito nga ako ngayon sa command center ng MMDA kung saan makikita ninyo sa aking likuran yung iba't ibang kalsada na kanilang minomonitor at kung saan pinatutupad na muli simula ngayong araw ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. At sa araw nga na ito ay may naitatala na silang 582 na violators as of 4 p.m. Pagkapatupad pa lang daw muli ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw, dumalang agad ang bilang ng mga lumalabag sa batas trapiko ayon sa tala ng MMDA. As of 4 p.m., umabot lang daw sa 582 ang mga paglabag na kalimitan ay di pagsunod sa mga traffic sign at pagdaan sa busway. Malayo raw ito sa halos 4,000 nung nakaraang Lunes. Well, I think conscious naman yung ating mga kababayan kasi Monday last week, ang total po nung naitala namin, although yan ay hindi natin nai-issuean pa ng ticket, ay nasa 3,900, almost 4,000 for one day. At kahit na magpatuloy yan ngayong maghapon, tingin ko hindi na aabot ng 1,000 siguro. Yan din nga ang mismo sinabi ng motoristang nakausap ko na bumabagtas sa kahabaan ng Araneta Avenue, isa sa 20 kalsada sa Metro Manila kung saan pinatutupad ang NCAP. Siyempre po, dahil sa pinapatupad nilang batas na yan, mag-iingat talaga dahil sa penalty po. Bukod sa pagdidisiplina sa mga motorista, itinulak din daw talaga ng MMDA na muling maipatupad ang NCAP para iwas kotong at mapabilis ang daloy ng trapiko. Nasa 327 na kamera raw ang naka-install para i-monitor ang galaw ng mga motorista sa ilang pangunahing kalsada, kabilang ang EDSA, Araneta Avenue, Quezon Avenue, Tandang Sora, Commonwealth Avenue, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Superhighway, Marcos Highway at iba pa. May tatao pa rin daw ng mga traffic enforcers sa mga lugar na walang kamera. Ayon sa MMDA, muling gagamit ng CCTV na may artificial intelligence na kaya nang mag-detect ng mga paglabag at hindi na kailangan ng pisikal na panghuhuli ng mga traffic enforcer. Pero pagsisiguro ng MMDA bago maglabas ng Notice of Violation, susuriin muna ng mga empleyado ng ahensya ang kuha ng kamera. Tsaka ipadadala ang notice sa address ng nahuli sa pamamagitan ng PhilPost sa loob ng 7 araw. Maaari naman daw ay contest ng nahuli ang paglabag sa loob ng 10 araw sa pamamagitan ng Traffic Adjudication Division na di na kailangan pumunta sa ahensya. May contest mechanism naman po tayo. Isama po nila sa contest nila yan. At pag nakita namin na kakulangan namin yung naging dahilan kaya sila nakapag-violate ng traffic rules, i-invalidate po namin yung pagkakahuli po na yan. Ilang motorista naman ang nahuli ng SAIC na ilegal na dumaraan sa EDSA busway, kabilang ang isang foreigner na hinuli. Hindi raw niya alam na may ganitong tuntunin. Mel, 24/7 daw operational ang NCAP at ayon nga kay MMDA Chairman Artes ay kasalukuyan pa sila nag-i-install ng mahigit 1,000 mga kamera sa buong Metro Manila at inaasahan itong matatapos sa loob ng taong ito at meron din daw mekanismo para masiguro na hindi madodoble ang multa o violation ng isang mahuhuli. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali.